Magandang gabi po mga kababayan. Ito po si Chairman Rick Saludo ng Civil Service Commission. At kung medyo naiba po ang ating set, tayo po medyo naglamierda po. No, naligaw po kami dito sa napakaganda at kapuri-puring bayan ng Tanawan. Inanyayahan po tayo rito ng kanilang buting alkalde, Sonia Torres Aquino, at ng pamahalaan ng bayan ng Tanawan para ibida naman ang kanilang mga programa rito sa ating programang Republic Service. Kaya good evening sa inyo at good evening din Commissioner Princess Abante ng National Youth Commission. Good evening po, Chair Rick. Good evening sa lahat na nanonood sa kanilang bahay at good evening sa lahat ng mga taga-Tanawan, Batangas dahil ngayong gabi ay first out-of-town trip ng Republic Service at talagang we are warmly welcome dito naman sa bayan ng Tanawan. At bago tayo magpatuloy, thank you at maligayang bati ito sa ating opening na dance program na mula sa Tanawan City Performing Arts Dance Troupe. Ito pong kanilang pagsayaw ng subli, isa pong sayaw na paborito dito sa iba't ibang baryo ng lalawigan ng Batangas na mayroong mga bahagi ng ligawan at paglago ng ating mga kabataan. Yan po ang ating napanood kanina. Well, sir, alam niyo ba, meron akong trivia sa inyo. Ayan, oo. Dito pala, huwag kayong maingay, atin-atin lang to. Dito pala sa Tanawan, Batangas ay nanggaling isa sa mga pinakadakilang revolusyonaryo ng ating bansa. Tunay po, ito ang tinatawag na dakilang paralitiko na naging Prime Minister ng ating revolusyonaryong gobyerno ng panahon ni Aguinaldo. No? Yan po si Apolinario Mabini. At kilala nga po siya rito sa Batangas at ito pong Tanawan ay duyan nga ng mga bayani dahil doon. Sa katunayan, aking nanay nag-aral doon sa Mabini High School. Kaya talagang itong sa Batangas yan, yung Mabini ay talagang kinikilala sa buong bansa at lalo na dinarakila dito sa Tanawan kung saan siya po pinanganak. Well, dahil nga special ang ating episode ngayon, hindi lang pwedeng isahan lang. Talagang ginawa natin, sir, 2 episode for Tanawan, Batangas. Dinoble-doble na nga natin sapagkat gusto natin sagarin na ang ating pagdayo rito. Kaya sa bahaging ito, ang ating po ipalalabas muna ay yung balitaktak. Titingnan natin yung mga iba't ibang balita sa linggong nagdaan at saka ang ating pong tapatan, public affairs discussion na ating pong bibigyan pansin ng isang mahalagang usapin. Yan po, this week. Tapos next week, balik na naman tayo sa Tanawan para sa yung second part ng ating program, yung lingkod bayani at saka mamamayan muna. Kaya talagang punong-puno po tayo sa magkasunod na episode na ito mula sa napakagandang bayan ng Tanawan. At syempre po para sa mga nanonood, hindi lang dito sa Tanawan, yung mga kamag-anak natin overseas at nasa iba't ibang lugar ng ating mundo, pwede po kayo manood ng Republic Service through the internet, www.ndni.tv. Okay, sige, ready na tayo. At siyempre sa susunod na bahagi ay atin pong hihimayin ang mga maiinit na balita ng linggong nagdaan sa ating balitaktak sa pagbabalik ng Republic Service. Nagbabalik po ang Republic Service at sa bahaging ito, balitaktak tungkol sa mainit na balita ng linggong nagdaan. Naku, this week marami tayong tutukuyan. Hindi lang yung usual na 5 pong balita ang aming ibabahagi sa inyo. At ang pinakauna po dyan, siguro inaantabayanan ng buong bayan at hindi lang ating bansa, pati ang ibang bansa, ang mga bansa sa Europa, ang paglaya. Sa wakas, matapos ang 178 days. Hindi, bali 6 na buwan yun. Paglaya, makalipas ang 6 na buwan ni Eugenio Bañi, ang kahuli-hulihan sa 3 mga volunteers ng International Red Cross na dinukot ng Abu Sayyaf at nakawala na rin. Lumaya noong July 12. Kaya binabati natin ang ating Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, gayon din yung Crisis Committee sa Sulu na siyang talaga sumubaybay rito, at siyempre ang ating pamahalaan at lahat ng mga nagdasal
nag-antabay para makalaya si Mr. Banyi. Ano bang dating nito sa'yo? Siyempre, masaya tayo. No? Siya masaya po dahil after long time, alam natin na may sakit si Vanny, Oo. alam natin na madami naging threats na baka pugutan siya ng ulo pag hindi sinunod ng militarang mga demands ng Abu Oo, Sayyaf. oo. Pero gayon pa man, napalaya siya na he's alive. I hope that he would be able to recover from this experience as quick Oo. as possible. But sana din maayos na natin tong mga issues to dahil napaka-troubling na from the International Committee of the Red Cross pa yung mga nakidnap ng mga huli. Well, kaya naman lumabas ang ilang mga panukala, mga mungkahi, na magkaroon daw ng negosasyon o amnesty para sa Abu Sayyaf Group para matigil na ang ganitong mga ligalig. At yan, talagang kailangan pag-aralan ng mabuti ang tama. ating pamahalaan. Kasi ito pong grupong ito, wala naman yung pinaglalabang political objective. Talagang humihingi lang ng ransom. That's right. Na milyon-milyon pa kung makahingi. Ano kaya, ewan ko lang kung ito ay maaaring turingan na grupo na pwede ka makipagnegosasyon para sa mga political objectives. Ewan ko lang. No? Pero nasa kamayan ng gobyerno at hari nawa ay ang pasya nila ay tunay na makatutulong para sa kapayapaan doon sa bahaging yun ng ating bansa. Speaking of international Oo. concerns, ang ating presidente ay mamimit si President Obama. Ay, oo. Sa Sometimes wakas, sila, sa wakas, oo. mukhang The elusive President Obama. Magkakakita raw, tapos hindi. Ngayon, nanggaling pa sa Amerika ang paanyaya. Inanyayahan ang ating Pangulo na dumayo sa Amerika, sa Washington DC, July 30 para makipagpulong kay US President Barack Obama. At ito ay magandang Yes. pagkilala rin sa Pilipinas kasi si Pangulong Arroyo po ang kauna-unahang pinuno sa Timog Silangang Asya na makikipagkita kay President Obama at pag-uusapan nga ang mga usapin sa seguridad, pati na rin ang mga usapin dito sa Asia, kaya ito yung magandang pagkakataon para sa Pilipinas at kay Pangulong Arroyo. What do you see ang magandang maging bunga nitong pulong na ito? Well, I think maganda po mapag-usapan yung, especially with the Abu Sayyaf issue on the Oo. terrorism aspect, Oo. how we could partner and help each other out in addressing this issue. And also, ngayon po, America is going through an economic problem Oo. and we are also steadily facing it. Makakita din natin na may suporta pa rin. Kasi ngayon, ang ASEAN nagtutulungan din. May suporta pa rin ng Amerika sa mga economic na mga programa ng ating bayan. Tunay po. At Pangulong Arroyo rin ay pwedeng maghatid kay President Obama ng mga pananaw ng narito sa Asia. Kasi siya ang ilan sa mga leader sa Asia na ngayon ay makikipagkita kay Pangulong Obama. Okay, sa isa pang usapin, itong mainit na issue sir. ng di umano suhulan daw, no? Tungkol sa presyo Presyo ng mga gamot, no? At meron kasi executive order na papipirmahan sana sa Pangulo, pero ang nangyari ay nagkaroon muna ng pulong para talagang makita kung magkakaroon nga, pwede kang pag-usapan na maibaba ang presyo na hindi na kailangan maglabas pa ng Tama. mga mahigpit na panukala. Yung din ang palagay ko nangyari ron. No? Pero may mga bulong-bulungan, may mga batikos ng ilan na meron daw kasunduan o kaya merong bribe. Ano bang naging dating nito sa'yo? Sir, una ako yung tungkol dun sa EO, tama po yun, hindi kasi kailangan lahat ng bagay i-legislate eh. Oo, If it tama could naman. be done voluntarily. Kung pag-uusapan naman, ba't di Oo. pag-usapan, di ba? Lalo na mas maganda nga na magkaroon ng magandang pag-uusap sa mga multinational companies, na magkaroon ng lahat sila magbabaan ng presyo. Mas maganda kaysa kailangan lahat na lang ipapanukala ng tahasan. Pero ito pang ang gusto na naging curious ako yung sa bribery at conspiracy issue. Oo. Ang pagkakaintindi ko dito, ang Pfizer ang nababanggit dito, di ba Oo. sir, na they want to help out people. And yung tulong na in-offer nila, hindi naman direkta ang mga opisyales ang makikinabang. In Oo. fact, mga taong bayan na makikinabang, hindi ko maintindihan saan parte doon yung bribe. Parang
we're now in that time and age. We're asking the private companies to help out, not just the government in giving the pangangailangan ng mga tao. So paano sila i-encourage? Tunay yan. At saka talagang dapat din isipin na kung persahan lang yung mga pagbaba ng presyo, kung minsan yan nauuwi na wala kang mabili, mababa nga yung presyo, wala kang mabili dahil nagkakaroon ng hoarding, yung produksyon ay hindi masigla, dahil nga hindi naman talaga siguro kaya yung presyo or whatever. No? Pero ang punto rito ay pinag-uusapan kung paano maibababa ang presyo. Tingnan natin, bababa. Kasi kung hindi bababa, yun, pwedeng maglabas ng EO. Pero sa pagkaalam natin, meron na pag-usapan, ang pakay ay may baba yung presyo, tingnan natin kung bababa. At mainam nga na ang Department of Health at Department of Trade and Industry ay paliwanag kung paano ibababa, kung magkano ang magiging presyo. Ito ang gusto malaman ng taong bayan. At hindi itong mga pailalim di umano ng mga usapan, hindi natin bibigyan masyadong pansin yun kung may sasabi na kagad ngayon ng gobyerno kung gaano bababa ang presyo, kung yun nga ang naging usapan. Meron pa tayo balita. Meron pa. Mabalita ko, kaya po ako wala last week, Chair. Nag-absent ako last week. Nagkaroon tayo ng launch ng EO 788. Executive Order 788, pinirmahan po ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ito po yung National Youth Service na kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay inaatasan ng ating Pangulo na maglaan ng pondo para magkaroon ng youth volunteers, di ba? Youth volunteers